Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin si Atty. Vic Rodriguez. Ito, napakabait na tao ito. Mula nung umalis siya as Executive Secretary noong September of 2022, tikom ang bibig, hindi yan nagsasalita. Kaya lang, lately, unti-unti na siyang napupuno na ang salop at sinisiwalat niya na sa taong bayan yung tunay na nangyari, bakit siya inalis. Okay? Bakit galit na galit si First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanya at nagkaroon ng massive demolition job para sirain siya. Okay, so i-connect ko ito sa article ni Mr. Rigoberto Tiglao, yung pinamagatan na Emelda 2.0 even more powerful, referring to First Lady Lisa Araneta Marcos. Na-i-vlog ko ito kahapon in a very clear manner na naipakita, naisalaysay ni Mr. Tiglao sa kanyang article na ang dahilan bakit pinasibak ni First Lady Lisa si Atty. Vic Rodriguez as Executive Secretary dahil hindi makalusot-lusot yung mga tao na gustong i-appoint sa gobyerno ni First Lady Lisa. Executive Secretary, dadaan lahat sa kanya yung appointments bago darating sa Pangulo. So, sabi ni Mr. Bobby Tiglao na appointments ang dahilan. Hindi pinapalusot ni Atty. Vic yung gustong ma-appoint ni First Lady Lisa. So, ito yung isinulat ni Mr. Tiglao tungkol sa mga rejected appointments na gusto ni First Lady Lisa. Sabi ni Atty. Vic kay PBBM, they are crooks or magnanakaw, buhaya, and sooner they will damage your presidency. So, yung mga objection ni Atty. Vic sa mga tao na gusto niyang sa mga tao ni First Lady na gusto niyang ma-appoint, nalalaman ni First Lady. Naikikwento siguro ni PBBM. Siguro, sinusumbatan. O bakit yung si ganito, ba't hindi mo pa na-appoint? Hindi makalusot kay Atty. Vic . Bakit daw? Mga crooks, mga hindi magandang serbisyo. O yun, galit na galit si First Lady. Kaya nagkaroon ng massive demolition job. At ito, yung latest vlog ni Maharlika, timing, na-interview niya si Atty. Vic. At ito na nga, ibinulgar na mismo from the horse mouth. Si Atty. Vic ang nag-confirm. Yung sinulat ni Mr. Tiglao na tungkol sa appointments, ang dahilan, kinonfirma. Totoo pala na maraming tao na gustong ipa-appoint ni First Lady Lisa, ayaw ni Atty. Vic. Ayun, nagkakontrahan sila. Okay, pakinggan natin sandali yung interview, parinig ko lang. Nung time na yon na nawala kayo as Executive Secretary, although hindi tayo magkakilala, the reason why nalungkot ako, dahil ikaw po yung kung ako'y visible as a vlogger na supporter nila, kayo naman as spokesperson ni Marcos Jr. during from 2016 hanggang sa manalo na nga sila, hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng pag-support mo, naging mabuti ka sa kanila, wala po kayong sweldo, which is sinabi niyo po yan. Ano sa tingin mo ba talaga kung bakit ikaw ay tinarget ni Lisa? Kasi based sa interview at dun sa audio na pinarinig ko, malinaw po sa taong bayan na tinarget ka talaga. Ano sa tingin mo ang reason? Bakit kailangan targetin
Ang isang nagsilbi ng libre kay Marcos Jr., tumulong, naghirap sa kumpanya. Sa tingin mo, ano yung pinakamatinding reason bakit ginagawa sa iyo to ng not only Liza, pero yung mga nakapaligid sa kanya? I was all for good governance. I was all for good governance. I was pushing for it. That's the agenda. And President Marcos, in the early days of his administration, yun kasi kaya kong patotohanan. We were together. At ang direksyon namin, good governance. At appointments lang naman lahat yan eh. May mga tao... Yun, appointments. Kaya lang sabi ko sa Mr. President, these people will not help you define an administration that is for good governance. Remember, ulitin ko, utang na loob namin ito doon sa bumoto. Hindi doon sa mga nagsasamantala or taking advantage of their closeness to the President or to the First Family at hindi mo naman nakitang tumulong o wala namang malinaw na direksyon kung saan niya dadalhin yung ahensyang ito pag na-appoint. Ang gusto pa yung unang-una. At pag hindi na pagbigyan agad-agad ay nagagalit, nagsusumbong. I stood my ground and sinasabi ko kay Pangulong Marcos, alam ni Pangulong Marcos yan. And dinala niyo ako sa ganito dahil nga you're too careless. Nagre-record kayo, nag-audio kayo. And ulitin ko, dinamay niyo yung pamilya ko. Ang isang pinagtatalunan dyan, I refuse to process the paper of Michael Ma na ina-appoint as special envoy to China. Ayaw ko. Wow. Okay. Binanggit niya si Michael Ma. Mamaya natin pag-usapan. So, in a very clear manner. Ngayon, klaro na ang gusto ni Atty. Vic, ang mga matitining tao ang dapat ma-appoint for good governance. Talagang sinasala ng maigi. Ayaw niyang ma-appoint ang mga may record. Nabanggit niya Michael Ma. Pag-usapan natin later on. Yung mga pinalusot, mga questionable na mga tao na pinalusot. So, dahil hindi pinapalusot, nagagalit, nagsusumbong kay First Lady Liza, kaya si First Lady Liza, she made her move, sinira si Atty. Vic, gamit si Katunying, gamit si, sino pa yung Thinking Pinoy at iba pang mga vloggers. Kaya, sayang. So, these people, ito, ang word, these people will not define good governance. Yung mga gustong ipa-appoint ni First Lady. So, ipinilit pa rin. He stood his ground. Kaya wala na, nagkahiwalay ng landas. Sayang, sayang ang isang matino na tao na gustong manilbihan at nangibabaw lang yung ibang agenda. Nung una, gustong-gusto ito. Narinig ko mismo kay Atty. Vic. Nagkadaupang palad kami lately. Last month. Hindi ko na lang muna ikwento yung detalye. Narinig ko mismo sa kanya. Gustong-gusto ni PBBM yung ginagawa ni Atty. Vic na sinasala yung mga appointments. Ang sabi nga daw ni Presidente sa kanya, hindi ako nagkamali sa pag-appoint sa iyo as Executive Secretary. Continue what you are doing. Ganon. Kaya yung first 3 months talagang matindi. Kaya lang, nung may nakialam na, yun na. Doon na nagsimula ang ating problema. Kasi kung naging tuloy-tuloy lang sana ng ating Executive Secretary si Atty. Vic, sinasala yung mga appointments, siguro hindi tayo ganito
kasing gulo ngayon. Kasi, yan, nabanggit, Michael Ma, pag-usapan natin. Later on, pag-usapan din natin, nabanggit ni Attorney Vic, yung si Mel Robles, pag-usapan natin yan. Basta, klaro na ngayon na ang gusto ng First Lady, iba. Sukwahi, kabaliktaran ng good governance. Gusto ni PBBM, good governance. Nung umpisa. Kaya ang ganda sana yung tandem nilang dalawa, wala sana, o kung meron mang makalasot ka konti, piling-pili sana ang naa-appoint sa gobyerno, menos sana, hindi masyado ang korupsyon. Kaya lang, dahil may nakialam, ang Pangulo, he did not stood his ground. Ayaw ng Pangulo yung mga appointees na yan kasi gusto niya yung ginagawa ni Atty. Vic. But later on, somebody prevailed. Sayang ang magandang nasimulan ng administrasyong ito kasi may ibang nakialam. Alam nyo na kung sino yung nakialam. Mabuhay ka, Atty. Vic Rodriguez. Sana darating ang panahon na manilbihan pa rin, babalik sa gobyerno si Atty. Vic dahil kailangan natin ang isang taong katulad niya.